Jeffrey Diaz o mas kilala sa tawag na alias Jaguar, personaheng tumunog sa mundo ng illegal kung saan naging high-profile drug lord ito sa Central Visayas. Ngunit sa kabila ng di makatarungang gawain, naging malapit sa puso naman ng taong masa si alias Jaguar kung saan tinuring pa itong Robin Hood o bayani sa kanilang lugar. Ito'y sa kadahilanan ng kanyang mabusilak na puso kung saan madalas itong nagbibigay tulong sa kanyang mga kakilalang salat sa buhay. Kung kaya't tila naging Robin Hood ang galawan ni Jaguar kung saan ang kinikita nitong pera ay ipinamahagi rin niya sa kanyang mga kalugar. Ngunit ika nga'y hindi kailanman mananaig ang kasamaan kung saan June 17 taong 2016, todas ang bagsak ng tinaguriang Robin Hood ng Cebu. Ito'y matapos makaengkwentro ang mga kapulisan. Ang pagkatodas ni Jaguar ay siyang nagpalitaw naman sa libo-libong bilang ng mga taong nagbahagi ng simpatsya na tila babayani ang turing sa kanya. Kaya ngayon ay tatalakay natin ang kabuuhang kwento sa buhay ni Jeffrey Diaz o alias Jaguar na isa sa pinakamatunog na drug lord sa Kabisayaan na siyang naging kalaban ng lipunan ngunit bayani kung ituring ng iilan. Jeffrey Diaz o mas kilala sa tawag na alias Jaguar, ipinanganak noong dekada 70 sa Dolho, Fatima, Cebu. Pangalawa sa 7 magkapatid kung saan salat sa pamumuhay ang kanyang pamilya. Nagtitinda lamang ng mangga ang ina nito habang trabahador naman sa isang shipping company ang kanyang ama. Inilarawan si Jaguar ng mga kaibigan at kakilala bilang batang masayahin, may mataas na pananaw sa buhay at makadiyos kung saan sa edad na 10 taong gulang ay naging altar boys ito o sakristan ng simbahan sa kanilang lugar. Ngunit sa di akalaing punto ng buhay nang dahil na rin sa kahirapan, napilitang itigil ni Jaguar ang pag-aaral. Ito'y upang maghanap na lamang ng trabaho para makatulong sa magulang at sa kanyang mga kapatid. Bagay na dito na nagsimula ang tunay na laban ni Jaguar sa hirap ng buhay kung saan namamasukan ito sa iba't ibang trabaho para lamang matustusan ang sarili. Sa kadahilanan na rin na ng mga puntong iyon ay lumisa na ang kanyang mga magulang sa Cebu at nagtungong Surigao. At nang dahil nga't wala ng magulang na gumagabay kay Jaguar, dito na siya unti-unting nalihis landas kung saan pinasok na nito ang mundo ng iligal na kalakaran. Nagsimulang magbenta si Jaguar ng bawal na gamot kung saan ito ang naging hanap buhay niya. Bagay na talagang hindi na niya matanggihan pa ang naturang kalakaran kung saan dito na siya unti-unting nakilala. Ngunit hindi rin tumagal ay hemaserias ang naging bagsak nito nang una siyang masakote sa syudad ng Naga. Ngunit tila ba hindi ito ang naging tulay ng pagbabago ni Jaguar. Matapos makalaya ay kaagad lang din itong bumalik sa ilegal na gawain kung saan mas naging maigting na ito. Dito na mas lumawak ang koneksyon ni Jaguar sa mga matataas na personahe kung saan protektado na ito ng mga tiwaling pulis at opisyal ng pamahalaan. Kung kaya't sa pagdaan ng panahon, isa na si Jaguar sa mga pinaka-notorious drug lord ng Visayas kung saan mailap na rin ito sa mga otoridad. Naging kinatatakutang personahe na rin si Jaguar sa mundo ng iligal sa kadahilanang kaya na nitong ipatumba ang kahit na sinumang personaheng haharang sa kanyang negosyo. Sa katunayan, kilala si Jaguar na utak sa pagpapatumba sa iilang mga drug lord gamit lamang ang kanyang mga hitman na sa kahit anong oras o lugar ay pwede niya itong utusan. Ngunit sa likod ng pagiging salot at kalaban ng estado, kabaliktaran naman ang pananaw ng mga kababayan at kalugar ni Jaguar sa kanya kung saan tinuring nila itong Robin Hood. Sa kabila ng iligal nitong gawain ay may mabusilak itong damdamin. Kilala si Jaguar sa kanilang lugar na matulungin kung saan ang malaking bahagi ng perang kinikita nito sa iligal ay siyang ibinabahagi naman niya sa kanyang mga kababayan na nasa mahirap na estado. Bawat okasyon ay sagot ni Jaguar ang handaan ng bawat pamilya sa kanilang lugar. Sa katunayan, nagpatayo pa ito ng basketball court sa kanilang baluarte at bilang batang sakristan dati, nagpatayo rin ng isang chapel si Jaguar sa kanilang lugar. Ito'y para sambahan ng kanyang mga kababayan
kababayang may pananampalataya. Bagay na siyang naging malapit loob na ng masa si Jaguar kung saan mismong mga tao nang natulungan ito ang pumoprotekta sa kanya laban sa mga otoridad. Kung kaya't madalas nang nauudlot ang planong paghuli kay Jaguar sa kadahilanang bago pa man mapunto ng mga otoridad ang bahay ni Jaguar ay mismong mga kababayan na nito ang gagawa ng hakbang para mapigil kung saan magliliparan sa mismong oras ng raid ang mga bato, tsinelas at iba pang bagay dahilan para tuluyang aatras na lamang ang mga otoridad. Ngunit sa likod ng proteksyong natatanggap ni Jaguar, bumagsak pa rin ito sa kamay ng mga kapulisan taong 2005 kung kaya't kaagad na nabalhog sa rehas si Jaguar sa Cebu na kalaunay inilipat ito sa New Bilibid Prison. Ngunit ang naturang paglipat ni Jaguar sa Bilibid ay siyang naging dahilan pa sa paglawak ng kanyang koneksyon kung saan dito na niya nakilala ang iba pang big time drug lords na sina Peter Ko at ang nooy kakasimula pa lang din sa iligal na si Kerwin Espinosa. Bagay na kahit pat nakabalhog na sa preso si Jaguar ay tuloy pa rin ang takbo ng negosyo nitong iligal sa labas kung saan isa sa mga naging pangunahin niyang supplier ay si Peter Ko. At nang dahil nga't mas lumawak na ang koneksyon ni Jaguar sa kalakaran ng iligal, hindi na rin nakapagtataka kung saan kaagad rin itong nakalaya sa Bilibid taong 2010. Sa mismong paglaya ni Jaguar ay talagang balik dating gawi pa rin ang trabaho nito kung saan mas tuluyan na ngang napalawak pa ang distribusyon nito ng iligal kung saan umabot na hanggang sa Luzon. At sa paglipas ng ilang mga taon, bumalik ang tinaguri ang Robin Hood alias Jaguar sa kanyang mismong baluarte sa Dulho, Fatima, Cebu kung saan ayon sa salaysay ng ilang residente ay hinimok na umano nila si Jaguar na talikuran ang iligal na kalakaran at mamuhay na lamang ng mapayapa at normal. Bagay na ayon pat makikita naman daw sa mismong katauhan ni Jaguar ang tila ba pagtanggap sa mga iminumungkahing payo ng kanyang mga kababayan kung kaya't naging daan umano ito sa paglikas ni Jaguar sa kanyang bayan at nagtungo ito sa ibang lugar kasama ang kanyang pamilya. Ngunit ayon sa naging imbestigasyon ng mga otoridad, marami pa rin umano ang nakukuha nilang impormasyon galing sa mga intel kung saan positibo pa rin ang pagkakasangkot ni Jaguar sa iligal. Bagay na sa pagkakataong ito ay hindi na sa Central Visayas kundi mas bumuo pa raw ito ng malawak na koneksyon sa Luzon. Bagay na walang tigil pa rin ang ginawang operasyon ng mga kapulisan sa lugar ni Jaguar sa Dulho, Fatima kung saan positibo nga nilang na-recover sa mismong bahay ni Jaguar ang milyon-milyones na halaga ng iligal na talagang dito na mas uminit palalo sa mata ng mga kapulisan ang presensya ni Jaguar. At sa paglipas ng isang taon mula nang tumunog ang balitang nagbagong buhay na umano si Jaguar ay siyang kasabay na rin ng pag-upo ni Pangulong Duterte na pangunahing advokasya ay ang kontra droga kung saan isa-isa na ngang kumanta at bumulagta ang mga personaheng nasasangkot nito. At bilang patunay sa katayuan ni Jaguar na siya ngay tuluyan ng nagbagong buhay, isa ito sa mga sumuporta sa kampanya droga ni Pangulong Duterte kung saan nangako itong ibubunyag sa publiko ang lahat ng mga personaheng may kinalaman sa iligal, mapapolitiko man o mga tiwaling pulisya. Bagay na dito na nagpahayag ng pagsuko si Jaguar, ngunit saad nitong hindi siya susuko sa Cebu kundi sa Campo Crame lamang kapalit ng proteksyon sa kanyang pamilya. Ngunit bago pa man nangyari ang lahat ng ito, isang linggo ang lumipas matapos lumutang si Jaguar sa publiko at nagpahayag ng pagsuko June 18 taong 2016 sa lugar ng Almansa 1, Las Piñas. Isang pinagsanib pwersang operasyon ang ginawa ng Pulis Manila at Pulis Cebu na target ang personaheng si Alvaro alias Barok na isa rin sa pinakanotoryos na iligalista na galing Cebu. Ngunit sa mismong pagkasa ng operasyon, kaagad itong nauwi sa habulan at palitan ng putok. Ngunit sa di inaasahan, bumulagta na lamang ang dalawang personahe sa operasyon kung saan si Jaguar at ang kanyang mismong bodyguard ang kanilang natodas. Ayon sa mga otoridad ay na-recover rin galing mismo kay Jaguar ang iligal na aabot ng kalahating kilo at tinatayang aabot sa milyones ang halaga.
Bagay na naging kontrobersyal ang pagkadali ni Jaguar sa kadailanang nagpahayag na ito ng planong pagsuko at pagkanta sa lahat ng mga politiko at tiwaling opisyal na sangkot sa iligal. Ayon pa, posibleng itinumba si Jaguar ng kapulisan sa utos ng mga malalaking isda sa iligal upang hindi na tuluyang maisiwalatan niya ang mga pangalan na nasasangkot sa naturang kalakaran. Ngunit ayon sa mga otoridad na panakibutas lamang umano ang lahat ng iyon ni Jaguar para matakpan ang bago at mas pinalawak pa nitong operasyon sa bahagi ng Luzon. Kinaumagahan ay kaagad ring dinala ang bangkay ni Jaguar sa kanyang baluarte sa Dulho, Fatima, Cebu. Dito sinalubong ang bangkay ni Jaguar ng kanyang mga kababayan na minsan na niyang pinagalooban ng tulong. Naging pribado rin ang lamay ni Jaguar kung saan wala ni isang media ang pinahihintulutang makapag-cover. Mismong mga kapitbahay at residente ng Dulho, Fatima ay talagang tikong bibig sa pangyayari at sinabi na lamang na respetuhin ang pribasiya ng pamilya sa panahon ng pagluluksa. Ngunit kasabay naman ng pagkatodas ni Jaguar ay sunod-sunod na ring itinumba pa ang mga hinihinalang kaanib niya sa iligal na kalakaran. Pati na ang mga iilang nasa katungkulan ay walang takas sa panunodas. Ang pagkamatay ni Jaguar ay talagang sinimpatyahan ng libo-libong residente sa kanilang bayan na makikitang suot ng bawat tao ang isang t-shirt kung saan may nakaimprintang mukha ni Jaguar. Bagay na nagpapatunay lamang na sa kabila ng pagiging salot ni Jaguar sa lipunan ay siyang hindi pa rin kinalimutan ng mga taong minsan na niyang natulungan ang pagbibigay respeto para sa paghatid sa kanyang huling hantungan. Ikaw, ano ang iyong opinyon sa naging storya ng buhay ni Jeffrey Diaz alias Jaguar? Comment down below para malaman ko rin ang iyong panig.